Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, welcome dito sa ating live update. Kasama yung ating sasama na nagtapos sa kanyang pag-aral at syempre, share niya kanyang mga experiences at mga natutunan dito sa ICES. Ayan po, pero pwede ba tayo magpakilala sa ating manonood, ma'am? Hi po, good afternoon sa inyong lahat. Ako po si Shirley Baroga. Ilang taon na tayo dito sa Kuwait? 13 years na po ako dito sa bansang Kuwait nagtrabaho ngayon. At galing tayo sa saang lugar sa Pilipinas? Dito lang po sa Saan ka sa Pilipinas? taga Zamboanga City po ako, Ayun. Mindanao. Ayun, galing naman. So, eto, sa buhay OFW, kamusta naman? Bilang isang OFW, kailangan mo maging matapang dahil hindi basta-basta ang pag-abroad. Pero pag ginusto mo, isa na din to sa future mo balang araw. Ayun. Kasi naman lahat naman talaga, no, na pagiging OFW, may mga paghihirap naman talaga, hindi naman talaga madali. So, pero, dahil sa pangarap, kailangan natin magsakripisyo. Ayun din. So, ayan, dito, ano na nagtulak sa'yo na mag-aral muli? Kasi syempre, nagpunta tayo dito sa abroad para magtrabaho, pero bakit naisipan mo mag-aral ulit? Dahil isa na din to, gusto ko ma-encourage at matuto at may makuha isang parangal din at saka mapaging proud po din sa iyo yung pamilya mo. Ayun. Kumbaga na family and self din. No, na yun, may kahit andito sa abroad, kaya pa natin mag-aral ulit. So, ayun. So, paano mo ito nalaman si ICSA? Sa Facebook po na nakita ko siya, tapos nag-inquire po ako dito sa EDSA, tapos yung araw na yon, so naisipan ko mag-enroll agad. Agad-agad, no? Agad-agad para naman. Agad-agad. Agad-agad, wala nang, hindi na ako nagdarawang isip. Ayun. So, eto, sa lahat ng courses, bakit napili mo si Health and Social Care? Isa din yan, gusto ko siya matutunan para isang araw marunong ako kung paano kumuha ng vital sign, blood pressure, yun. Glucose, no? Oo, yun. So, yun talaga, no? As a caregiver, kumbaga parang passion mo na. Opo. Na mag-alaga ng pasyente, mag-check ng kanilang vital signs, blood pressure. Tapos isa na rin matuto ka. Ayun. So, yun naman. So, siyempre, as OFW, libangan natin mag-browse sa Facebook, di ba? Opo. So, yun naman nakita yung ICSA. So, eto, kamusta ang first day? Kung maalala mo pa, Sa first day ko is, kamusta ang experience? syempre kabado konti, tapos yung mga kasama mo sa school, hindi mo pa sila kilala. Kilala ka masyado. Pero Kailangan- ngayon super close. Kaya nga Super minsan close na. magsuntukan kami minsan. Yun. Tsaka masaya kasi marami kang matutunan din, isa din yan. Baka maganda to seryoso sila, sabi na nagsuntukan daw. Hindi, Hindi, joke lang. joke lang yun. Kasi sila parang family, close friends. Kumbaga dito sila, kasi syempre sa abroad tayo, mag-isa lang. So, yung mga kaibigan na yun, kumbaga naging sandigan natin, minsan naging, parang unwind rin sa trabaho na, hindi lang puro trabaho. Tapos ayun. isa din yun, tulong-tulong kayo sa school, kung ano yung mga activities, ano yung pinapagawa, ganyan. Tapos masaya naman, mahirap, pero matutunan pa rin. Pero masaya pa rin pag matapos ka kasi nakakataba ng puso. Masarap talaga na may katulong ka sa klase. Kasi nga dito talaga sa ICSA, hindi yon na ikaw, sa'yo lang yon, ito, sa akin lang to. Hindi. Kasi dito tulong-tulong. Kasi alam naman ng bawat isa na yung hirap ng OFW at the same time pag-aaral. Kaya yung bawat isa dito is nagtutulungan, they understand each other kung ano yung mga pinagdadaanan. Kasi yung mga assignment mismo is napakahirap tapos napahirapan mo pa ba yung sarili mo, 'di ba? So ganun dito yung mga estudyante. They are approachable, mga mababait, at saka dito sila nagtutulungan talaga. Kapag may trabaho dito na isa, may nawalan ng trabaho, yun, tutulong yan yung iba na, ay, dito may opening na trabaho. Tapos tulong-tulong sa lahat ng... Yes. So, ayun. So, eto ma'am, ano yung pinaka-helpful na natutunan mo dito sa Diploma in Health and Social Care? Dito sa Health and Social Care is isa din to na parang mabigyan mo ng chance yung yung pag-aaral mo, tsaka matuto ka talaga. Yes. Tapos
yun, yung Ay, sa mga subjects mo doon, alin doon yung mas natatak sa isip mo na, ay, eto, maganda to? sa akin naman parang lahat. 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 Na, Kasi, opo, kasi kailangan din talaga yun matutunan. Tapos, wala ni isa na, isa lang. Kasi Yung, sa caregiver, no, dapat Opo. full lahat matutunan mo. lalo Kasi na yung CPD, ganyan. Mas maganda yun kasi dun mo na siya lahat na, dun mo siya na-apply makukuha. mo. Opo. Kasi doon sa CPD, yun sa mga iba na nanonood, yung CPD is caregiver natin na practical training. Yung 3 months na yon is practical lang talaga siya. Focus lang talaga siya sa demonstration, sa walang assignments doon na ginagawa, kundi practical, pagsunod sa bawat procedure, steps na gagawin tulad ng vital signs. Opo, Ano pa vital yung iba nga signs. doon? Bandaging, at saka yung iba na kaya? Opo. Tapos Sketch, ano, yan? scratches. Scratches, Tapos, dami pa yung sa BLS, yung mga ganun. yung basic life support. Opo. So, nandun na kasi lahat pag sa CPD, nandun na siya lahat talaga yung course. Okay. So, lalo na sa pag-ano, no, sa pag-aalaga ng matanda. So, yun Opo, yun talaga ang pinaka-importante. Yes. So, yun lang. Dito, ano yung ano po, kamusta naman ang teacher natin sa klase? Paano mo siya i-describe? About For sa sure, klase, nanonood din si Sir. about kay Sir Mark, ang taas ng pasensya ni Sir Mark. Wala akong masabi kay Sir Mark. Napaka-pasensya niya. Tapos, tinuturo niya sa'yo talaga yung anong dapat gawin. Tapos, ano din si Sir, yung pag hindi ka na pumasok, syempre nag-worry din si Sir na huwag kayong mag-absent kasi sayang. Isa din yun sa naano ko kay Sir yung nag-CPD kami. Yung first time ko nag-CPD, unang araw na yun. Tapos nag-wood dressing ako. Tapos kinakabahan kasi ako, guys. Tapos sabi naman ni Sir, yung sabi niya na, kaya mo yan, Shirley. Kaya mo yan. Yun. So parang lumakas yung loob mo kasi mismo si Sir na siya na nagsabi na kaya niyo yan, kaya natin yan. So, kung minomotivate ka nila, tsaka may tiwala na kaya mo talaga. Opo. Yun naman talaga, kasi hindi mo maiwasan, kinakabahan ka, no? Kinakabahan Sa ka, isa na demonstration. yun. Tapos, isa na din yung minsan na may kinakabahan ka. Pero, tapos pag wala ka doon kay Sir, natatakot ka. Pero pag natapos mo naman siya, masaya. Kaya, minsan maisip natin na, ay, ayoko na kasi nakakatakot. Pero, anuin mo pa rin, porsidido ka pa rin. Push Kasi mo pa parang rin. masarap, opo. Masarap matutunan mo siya, opo. Lampasan at saka matutunan talaga yon. Kasi nga, syempre, as a caregiver, dapat build up mo rin yung confidence mo, no? Kasi nga, syempre, hahawakan mo yung tawag niyan, mag-aalaga ka ng pasyente. So, dapat pag kumuha ka ng BP, ng blood sugar nila, dapat kampante ka na alam mo ang ginagawa. Kasi syempre titignan ka doon ng pasyente at saka family niya, no? Habang kinukanan mo sila. So tapos kapag kukanan sila, kinakabahan ka at saka hindi mo na alam ang gagawin. So isa rin yun na kailangan natin i-overcome yung confidence na yun. Kasi nag-aalaga tayo ng pasyente. Dapat bawal magkamali. Kasi health na yung tao. Importante. Ano yung ano yung message mo sa iyong instructor, Sir Mark Kevin? About kay Sir Mark, thank you Sir Mark kasi sa'yo ko natutunan yung paano kumuha, lahat. Thank you Sir Mark, tsaka dahil sa'yo naging porsidido talaga ako mag-aral sa health and social care, tapos sa CPD. Tsaka, sir, yun, sir, basta thank you kasi, natutunan ko sa'yo lahat yun. Tapos, kung paano ka magturo sa amin. Tapos, tsaka, sir, hindi ka namin makakalimutan. Dahil sa'yo, natapos ko tong health and social care. Yun, thank you, Sir Mark. For sure, si Sir Mark is masaya din. Nakikita yung mga estudyante niya na they appreciate kumbaga yung kanyang mga tinuro, sana huwag kalimutan at dalhin sa susunod na trabaho. Yun. Kasi kung ano yung mga natutunan ninyo at being confident sa kung ano natutunan ninyo dito sa training, dala-dala niyo yan sa susunod ninyo na Tsaka ang dami din naming natutunan kay Sir kasi yung parang kahit pagod na si Sir, yung parang turo pa rin siya sa amin. Kaya thank you talaga Sir Mark kasi ikaw yung instructor namin. Tapos wala kami masabi. Tapos, yung ina-encourage mo kami na
kaya mo yan, huwag kayo mag-absent, sayang, ganyan, kasi para din naman sa amin yun. Kaya isa yan sa pinaka-thankful namin kasi ikaw yung instructor namin, sir. Kaya thank you so much, Sir Mark. Ayun. So, yun, for sure, natutuwa si Sir Mark, no, na you know, lahat ng sa atin na appreciated yung kanyang mga effort, at the same time, yung pagtuturo niya. So, yan. Sa mga kaklase mo naman na natira ngayon sa course, ano yung mensahe mo sa kanila na patuloy ba yung nag-aaral at tinatapos itong course nila? Sa mga nakasama ko sa The school, cards, ano? Ang mga markada. wala naman ako masabi sa kanila kasi ano naman din sila pakisama sa lahat ng sa loob ng Hardworking sila sa school. kanilang assignments, Oo, tapos ano? tsaka sa awa ng Diyos yung parang ganun. Hindi naman din kami nag-aaway-away sa loob ng school. Basta kailangan lang na makisama tayo tsaka umintindi, hindi yung suplada ka, hindi yung parang Wala na lang sa plata sa mga estudyante. tapos wala akong masabi kasi tulong-tulong din pag may mga activities, pag may pinapagawa si sir, yung kailangan lang natin gawin yun. Tapos di naman mahirap, basta kailangan lang natin makinig. Tapos yun. Yun, tuloy lang. Kasi Tuloy lang mga- ang laban. Tuloy Tapos lang ang laban sa paggawa ng assignments. yun. Matatapos at ganyan. Kailangan lang talaga ng sakripisyo at saka yan lang. Ang focus lang kayo kung ano yung naging drive ninyo na bakit kayo nagsimula. Kailangan nyo tapusin. So yun. Pwede magpahinga pero bawal sumuko. Sumuko. Habang may buhay, May pag-asa. may pag-asa. Ayun. So, yan. Sa mga kapwa natin ding OFW, ano yung mensahe mo sa kanila na yun lang, they spend their time, browse-browse, nood ng videos, nood ng drama, na pero gustong mag-aral din, pero nag-aalangan pa. Ano yung mensahe mo sa kanila? Sa Sa mga kapwa OFW Sa kapwa ka OFW, sabi ko sa inyo, wag po kayong magdalawang isip. Mag-aral po kayo kung kapos kayo sa pwede naman yung pag-usap ng ICSA. Tsaka Flexible naman yung Apo, payment. tsaka mas maganda yung mag-aral na lang tayo kasi para may matutunan at tsaka isa pa, para din naman sa atin yun. Yes, oo. So, yan sa mga kapwa OFW. Tsaka wag po natin isipin yung hindi natin kaya o wala tayong pang nun. Kaya natin yan. Laban lang. Yes. So, sa mga kababayan natin na patuloy pa rin nag-aalangan na paano mag-upgrade ng sarili, message lang kayo dito sa ating office, sa ating WhatsApp number, +665-930-2850. Di kaya magbisita ka dito sa office natin. We're located here in Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. O yan, or di kaya mag-message dito sa ating chat box or inbox dito sa comment down below. So, yan. At saka reach out kayo dito sa atin kung meron kayong mga questions, kailangan nyo ng inquiries, ano yung mga inquiries ninyo, message lang kayo dito. So ayan, so maraming salamat Ma'am Shirley dito sa ating kwentuhan, na why maging inspiration din yung kwento Tsaka meron ninyo. pa po akong Yung pahabol. Ayan, Ano yun? thank you din Ma'am Lynn dahil you're welcome. tsaka isa na tinutulungan niya ako dito sa interview. Thank you Ma'am Lynn. Welcome, no worries. So ayan po, maraming salamat po yan. Ito si Ma'am Shirley pero nagpa-unlock talaga siya kasi nga gusto niya rin maging inspirasyon sa mga estudyante natin na yun, no, kaysa sa spend your time na walang kabuluhan, spend it wisely na mag-enroll at mag-upgrade ng sarili. So, ayan, maraming salamat once again, ma'am, and then sa ating mga manonood, sa mga estudyante natin dito sa ICSA, laban lang. So, laban lang kung ano yung gusto nating mga marating sa buhay, it will going to pay off. So, kailangan nyo lang mag-sacrifice, hard work, at saka sabay na panalangin. So, yan din. Have faith sa kung ano yung gusto natin sa buhay. Yan, maraming salamat and God bless you everyone and see you more sa ating mga kwentong ICSA dito sa ICSA sa kwento natin. Maraming salamat and God bless you everyone.